Chinap-chop na katawan, inihalo sa drum ng kimchi. February 15, 2026. Sa gitna ng abalang kalsada sa Binondo, Maynila, isang asul na drum ang iniwan sa harap ng isang sports complex. Ang akala ng mga nakakita, basura lang. Pero nang buksan ito ng mga otoridad, tumambad ang isang malagim na diskubre. Putol-putol na bahagi ng katawan ng isang lalaki, nakabalot sa trash bag at hinaluan ng kimchi. Bakit kailangang tadtarin ang biktima? At ano ang kinalaman ng isang foreign national na nagpanggap na Taiwanese? Bandang 7:30 ng gabi nang mapansin ng dalawang saksi ang isang puting van na huminto sa Mel Lopez Bridge. Inutusan sila ng mga sakay nito na itapon ng asul na drum kapalit ng pera. Pero dahil sa bigat at kakaibang amoy, sinilip nila ang loob nito. Doon tumambad ang chop-chop na katawan ng biktima. Ayon sa Manila Police District, bukod sa chinap-chop ang katawan, may lubid din sa mga kamay nito. Isang senyalis na posibleng tinorture muna ang biktima bago pinatay. Pero ang pinaka-weird na detalye, ang pagkakaroon ng kimchi sa loob ng drum. Isang paraan umano para tabunan ng lansa at amoy ng naaagnas na bangkay. Hindi nagtagal, sa tulong ng CCTV backtracking at testimonya ng isang live-in partner, natunto ng mga pulis ang sospek sa isang kasino sa Parañaque. Nakilala siya bilang si alias Davao, isang 32 anyos na lalaki. Dito lumabas ang masalimuot na kwento. Ang sospek ay unang nagpakilalang Taiwanese gamit ang Peking passport, pero kalaunan ay umamin na siya ay isang Chinese national. Ang biktima, kaibigan at business partner din niya na isa ring Chinese national. Sa loob ng isang kondo sa Pasay, nakita ang trolley na ginamit sa paglipat ng drum at ang metal na lagare na pinaniniwala ang ginamit sa pag-chop-chop. Ang hatol, nahaharap sa kasong murder ang primary suspect pero hindi siya nag-iisa. Apat pang Chinese nationals na occupants ng kondo ang kinasuhan din ng murder matapos silang ituro ng mga ebidensya. Bagamat nasa kustodiya na ang utak ng krimen, nananatiling hamon sa mga otoridad ang pagtukoy sa eksaktong motibo. Pera ba ito o isang onsehan sa ilegal na operasyon? Sa kasalukuyan, ang mga labi ng biktima ay nasa isang funeral home pa rin sa Maynila. Naghihintay na i-claim ng pamilyang hanggang ngayon ay hindi pa lumalabas. Ang Binondo Chop-Chop case ay hindi lang kwento ng karahasan. Ito ay salamin ng lumalalang krimen na kinakasangkutan ng mga dayuhang ginagawang playground ang ating bansa. Isang paalala na sa likod ng mga modernong kondominium at mamahaling kasino, may mga sikretong binabaon sa loob ng drum. Kung ikaw ang makakakita ng asul na drum na may bahid ng dugo at chop-chop na katawan, lalapit ka ba o sisigaw?